Hello Sir Ben, kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, testingin lang natin sir yung unit na order nyo. The GNG Armament MGCR 556 Airsoft Gas Blowback Rifle. Okay, so this is the 10 inches. Yan sir, ito nyo, mahaba. No? 10 inches, full metal. Okay, yan. Okay, so far, hindi ko pa siya na-testing. Okay naman, wala naman ako napapansin. Snappy lahat, no? Snappy. Okay, so ayan. So, I have here dalawang magazine. So, yung kasamang magazine and the spare mag. Okay? So, teka. Okay, meron siyang konting... Okay, so meron... out of the box, meron silang konting charge. So, teka, kargahan na natin. Para mas maraming yun. So para ano sila, out of the factory may may charge para to make sure na walang singaw, di ba? So okay. So wala siyang singaw. Kasi may hangin kasi kung may singaw yun, walang gas. Pero hindi naman ibig sabihin na na ganun yun. Basta parang ano siya, ganun, parang maarte si GNG. So talagang pagkatapos na na-assemble, kinakargahan nila ng gas, parang ganun. So kaya meron. Siguro kinargahan nila tapos pinasingaw din nila. Tapos parang may latak, kaya merong konting-konti. Okay. So ito yung inyong adapter, no, gamitin natin. Ngayon, teka lang. So wala pang bala, lagyan ko ng bala. So mamano-mano ko muna. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, 5. Yung isa lagyan ko na rin. 1 2 3 4 5. Okay? Gamitin na natin ng loader. Kasi baka masyado tayong matagalan Okay. Ngayon, hindi natin, kung ako suggest ko, huwag nyo nang i-max out. Kasi mahirap Malalaman mo kapag ayaw na kasi kapag ginaganon mo parang sobrang sikip na. More or less, puno na yun, 30 na yun. Kasi talaga ginawa nila sakto So kung kaya nyo, kahit siguro 20 plus lang, lagay nyo, 20 plus, pwede na yun. Huwag nyo na, hindi nyo naman kailangan punuin talaga. So, yan. So, bilis pag may loader. Yan. Ngayon, actually, sa loader nga, pag ginagamit mo yung loader, actually, nakalimutan kong bilangin, no? Pero merong technique para malaman mo kung puno na. Kasi nga, kapag yung unang pump, kunyari wala pang bala, tapos unang pump ng loader, tatlo yata yung pumapasok. Parang hindi ko naman tatlo, dalawa. Tapos, yung succeeding, puro apat-apat na yun. Basta kasi apat kasi yung na ano dito, apat-apat yan So, yung una lang yung hindi apat, tapos yung sunod-sunod ng apat. So, isipin mo, kung 30 yan, 4 times 7, 28, di ba? Tapos, yung unang-una, parang dalawa lang yata o tatlo Hindi ko pa na-determine. So, hindi ko pa masabi sa'yo, no? So, paminsan din kasi, pag nagaganon ka, minsan di rin naman apat, minsan tatlo lang. So, pero more or less, ganun siya. Para magka-idea ka. Siguro, pump mo lang siguro 7 times. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganyan. So, okay na yun. Marami ka na mapuputok doon. Okay? So, minsan, ako niisip ko, okay din yung minamano-mano. Kasi, paano yung pag nag-enjoy ka kasi, di ba, baril ka ng baril. Sarap Parang AEG, di ba? AEG, maraming bala ang tendency kasi, lalamig yung magazine. So, syempre, pag malamig na siya, parang pahina ng pahina FPS mo, pahina ng pahina yung power niya. So, baka mamaya, hindi ka na mag-enjoy. At least, kapag may na-manual load mo siya, unang-una, mapapagod ka mag-load Di ba? So, malilimit yung pagputok mo. So, makakatipid ka sa bala, makakatipid ka sa gas. Tapos, nakakapahinga yung magazine mo kapag minamano-mano mo. Okay, so, ayun. Ganun yung napansin ko. Parang, so, pero depende pa rin naman sa inyo yan, syempre. Nasa sa inyo, kayo yung Okay? So, teka lang, konti pa lang nilagay ko dito. Hindi ko alam kung nakailang pump na tayo, nakalimutan ko. So,
Yan, okay, medyo sumikip na, so hindi ko na siya pipilitin. Kasi mamaya kasi pag pinipilit, baka masira, yun may mag-expand yung loob or something. Kaya, hindi rin masyado maganda pag pinipilit. Yan, to, sumikip na to. Hindi ko alam kung ilan, pero madami na rin to. Yan, wait. Okay, so, ito na. So ngayon, buksan natin ang ating chronograph na medyo naghihingalo na. Yung pinakagitna niya kasi medyo malabo na eh. Kaya kailangan ganyan na yung gamitin natin. Tapos yung cellphone na ginagamit ko, may mga guhit-guhit na oh. Kaya nagkataon na yung guhit ng cellphone ko, eksakto pa dun sa chrono. Ayan, nandito yung mga guhit. Kaya minsan pag tumitingin ako, hindi ko nakikita kung ilan eh. Doon pa natapat. Okay. So for the first mag, okay, yan. Ganun lang. Ayun yung BB, oh. Okay. Okay, release. So, semi, check, okay, firing. Alright, ilan? Ilan tayo? 357.8. Hindi mo makikita ito na mas malinaw-linaw. Teka lang, usog ko lang konti para medyo wala siya dun sa linya. Teka. Medyo nakikita ko na. Pero malabo pa rin kasi may maguhit eh. 357 pa rin. 362, tama ba? 354. 356. Okay, so makapansin mo, stable siya, di ba? 350. Okay, so ngayon naman, full auto natin. Switching to full auto. Tingnan natin kung ilan yung rate of fire. Alright, so we got 11.1. So, yun nga. Ano siya? Matipid siya eh. Kumbaga, alam mo yung stable yung... Hindi siya katulad ng ibang mga full auto na rifle na iba-iba. Pag yung WE minsan mabilis. Minsan naman, jag. Yan may iba-iba, hindi consistent. Sa kanya, tuwing nag-testing ako, consistent parang jag. Ating ganun eh. So, okay din naman. Okay. So, teka lang, balik tayo, semi o full auto ulit. Full auto ulit siguro. Yan, humina na. Okay, wala nang bala. Yan, nag-open bolt. Okay? So, medyo humina na rin. Yun nga, kasi nga, humihina din yung parang blowback na kasi lumalamig yung mag eh. Pero kung makikita mo yung power, nasa 346.7 pa rin siya. So, ano siya? Ano ba? Stable. Maganda yung ano, iba talaga gumawa si GNG, no? So, kanya-kanya sila eh. Kanya-kanya silang design. So, ayan. Okay naman. Kasi nga, iba yung quality. Kasi, pag sinabing 350, 360, parating nandoon lang siya eh. Hindi siya katulad pag yung iba, initial na putok mo, 400. Tapos ang putok mo, 300 na. Tapos 350 na. Kasi pababa eh. Sa kanya, consistent na yun talaga. Which is, kung iisipin mo, pagdating sa mga gas type, dapat hindi ganun. Kasi dapat talaga pag gas type, pumababa eh. Pero, naubos na natin yung niload. Nasa 346 pa rin, no? Consistent yung power niya. Which is good. Diba? Okay. So, dito tayo sa next mag. So, ano gagawin natin? Yan, katulad ako, pwede naman gamitin yung i-release mo yung bolt catch, pero kasi hindi ko kasi ginagawa yun para hindi malaspag yung bolt kasi nga magagasgas, diba? Pero kayo, nasa sa inyo naman yun kung gusto nyo gawin. Yung bolt catch niya, it's made of steel, okay? Ito, minagnet ko ulit, nakalimutan ko na eh. Tapos yung bolt na mismo, it's made of aluminum. Hindi ko matandaan kung yung pinaka-bolt na part may nakakabit na steel eh. So, nakalimutan ko na eh. So, I'll try to check mamaya or kayo nyo lang mag-check. Okay? Basta ako, ayokong ganunin. Okay, so ngayon, gagawin natin ulit is semi-auto. Okay, check natin kung ilan. 377 naman for this one. Baka mas mainit lang yung mag or something. I don't know. 381. Okay. 381 siya. Okay, 382.
380. So ano, malakas tong magazine na to kung magkaisa sa isa. Pero yung blowback niya same lang. So nakikita lang natin sa FPS lang. Pero yung blowback same eh. Ano siya? Parang regulated or constant naman. Okay naman. No? So ngayon, testingin naman natin full auto. Okay? Parang mas mabilis yung ano niya. No? Okay, mas mabilis ng konti yung full auto niya. So, yung full auto niya nasa 11.6 tapos 370.6. Hindi ko alam kung ano mangyayari pag ginamitan natin ng number 14 na gas. Siguro baka mas mabilis din yung full auto. Tapos mas mataas din yung FPS. May posibilidad lang, no. So, and I think kaya naman niya. Anong problema dito? Okay, so let's go back to semi-auto. Bibilisan ko yung putok dito hanggang sa maubos, no? Check nyo na lang kung ano yung ano. Yan. So, nag-ano siya. Nag-open bolt. Okay? Actually, maganda yung pagkakagawa sa kanya, in a way. I'll try to modify it. Actually nga, yung sa akin, yung magazine ko, yung spring, binawasan ko. Pero kahit na binawasan ko siya, nag-open bolt pa rin siya. Kasi yung VFC ko, yung meron akong magazine ng VFC, binawasan ko yun eh. So, nung binawasan ko yung magazine, yung spring ng VFC ko, hindi na siya nag-open bolt. Ayaw na niyang, parang nahirapan na siya i-push yung bolt catch nung binawasan ko yung spring. Ito, kahit na binawasan ko ng spring, nag-aano pa rin, nag-open bolt pa rin. So parang, kumbaga, marang mas suwabe yung design ng bolt catch nito. So parang to the point na kahit konting pressure lang nung spring, naglalak siya. Yung sa VFC, kailangan talaga malakas yung puwersa ng spring bago maglalak. Parang ganun. So parang kumbaga, hindi siya ganun ka-modifiable dun sa spring na part. Pero hindi ako sure kung hanggang saan yung extent kasi pagka kinalas mo kasi to, okay, sa ilalim, pwede mo kalasin to sa ilalim, lalabas dyan yung spring eh. Yung spring kasi niya, yun na to out of the box, hanggang dito. Pag ano yun pagka sagad-sagad, pag walang laman yun mapapansin mo hanggang dito yung spring. Ang ginawa ko, parang pinutol ko tong part na to, so may sobra pa rin. So ngayon, siguro yung next na gagawin kong experimentation is puputulin ko sagad-sagad dito. Tapos pagkaputol ko dito sagad-sagad, medyo papatakin ko lang para umabot siya hanggang ganyan. Tapos ibabalik ko. Titingnan ko kung kaya pa rin niya i-push yung ano. Tapos maybe in the future, ibablog ko siya. Okay? Para ngayon, makamatanong mo ko, bakit ko naman puputulin yung spring? Para mas mabilis mag-load. Kasi, one of the reasons kung bakit pag naglo-load ka parang matigas, mahirap, is kasi nga, merong spring na tumutulak palabas. Kaya mahirap pagpasok. So pag binawasan mo yung spring, lumambot yung spring, mas malambot na siya, mas mabilis na magpasok. Kahit sabihin natin 35 papasok mo dyan, mas mabilis. Yun lang naman yun. Kaya ako minomodify, ako kinakalikot. Pero syempre kayo, hindi nyo naman kailangan gawin yun. Okay? Pero pwede nyo gawin kung gusto nyo. If you're interested in learning, pero syempre, pag naputol na yung spring, wala nang balikan. Okay, medyo mahirap na siya ibalik. Kaya, ayun. Okay? So, ayun Sir Ben, okay na yung unit nyo. Yeah, okay na yung unit mo. Wala akong nakikitang kahit anong naka-open bolt, no? So, hihilain ko siya. Hammer down. Okay? So, ayun sir, okay itong unit mo. So, ipapako na siya at ipapadala ko na siya sa inyo. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay great, stay strong. Be good and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.